nanay, nananakit. Narito. Oh, ano ba yon? Parang pagbata na ang pinag-uusapan, ano? Yung mga bata na halos walang boses at walang kakayanan na lumaban o magdahilan, lalo na sa magulang. O kilalanin natin ang galit sa mapanakit na nanay. Siya yung nagrereklamo, ha? Si Nanay Marilyn, humarap ka na! Marlene, ano ang problema mo? Ako po bilang isang kapitbahay, pinsan ko pa po yung asawa niya. Lagi niya pong sinasaktan yung anak niya. Araw-araw, lalo na po yung 14 years old niyang anak na si John Mark. Lagi niya pong pinapalo kung ano pong mahawakan niya. Pat-pat man po yan, o kaya walis ting-ting, pinapalo niya po yan. Bilang pamangkin po niya, nasasaktan po ako kasi ako may 5 po kong anak. Hindi ko po sila pinapalo eh. So yung pagpalo, may kasama pa sigurong paninigaw, pagmumura? Siyempre po, simula po sa kalsada, lagi niya pong sisigawan, papauwiin. O, nakikita mo talaga o naririnig mo lang? Hindi, nakikita ko kasi magkatabing bahay lang po kami. Araw-araw po ako nasa bahay po. So ang nakita mo na, Oo. yung pinapalo ng patpat, Opo. ng walis ting-ting, sandok. Gumamit ka ba ng sandok? Hindi po, Hindi pa tabo. naman. Tabo? Opo. Ano ang tinatama ang bahagi ng katawan? Yan siya sa kamay, sa paa, sa puwet. Kung saan sa po pag tumama po yun. O hindi po pa sa katawan. naman inuumpog ang ulo sa pader? Wala pa Hindi naman po. ganyan? Hindi naman po niya ginagawa yun. Anong naririnig mo sinasabi ng mga anak? Sa'yo daw nagsusumbong ang mga anak. Opo. Pinapalo daw sila ng nanay nila at saka kinukurot po. Kasi nakita ko, bakit may kurot ka kako sa pisngi? Sabi ko. So may mga marka? Opo. Oo. Sabi niya, kinurot po ako ni mama. Sabi ng ganun. Pero yung ganyang edad, di ba, Ryle? Yung mga 12, 13, 14, parang, di ba, dyan nabubuo yung pag-iisip mo eh, no? Pumapasok sa isip ng bata kapag sila'y pinapalo at hindi nila maintindihan bakit kailangan silang saktan. Anong tingin mo, Donita, di ba? Meron talaga ganon, Ate Corino, kasi naranasan ko rin yan na masaktan noon ng bata. Actually, hindi na ako high school na ako, pero nasasaktan pa ako, sampal, lahat, Oo. palo. Yes. Iyon yung feeling ko na may mga magulang na meron silang sama ng loob, kinikimkim, na ilalabas sa anak. Oo, parang gano'n, Ganon, ano? ganon po. Sa'yo palang nagsusumbong yung mga bata, hindi pa kayo nagbabarangay? Hindi po, kasi naawa rin po ako sa, sa nanay niya eh. Tsaka pamangkin ko po yung mga bata, tsaka pinsan ko yung tatay. Ano naman ang ginagawa ng asawa? Pinagsasabihan. Pag nauwi, nagsasabihan siya. So hindi naman nakikisaw-saw yung tatay sa pananakit? Hindi po. Ayun. Pinagsasabihan lang niya yung asawa niya, huwag kang ganunin. O eto naman, ang inirereklamo. Janet, humarap ka na. Di totoo yan! Makalambera ka! Oo, inamin ko! Inamin ko, nananakit ako! Ano ang sinasabi mo? Ano ang problema mo, Janet? Opo! Inamin ko! Nananakit ako! Bakit nakikita mo wala kang pakialam? Anak ko yun eh! Ganun pala. O bakit? Bakit mo ginagawa? Kasi po kumukuha po kasi po ng pera po sa wallet ko po, 100 na lang po yung pambili po ng pagkain. Kaya ka po, pinalo po yung anak ko. Baka nagugutom. Bawal nga naman din talaga ang pagnanakaw, ano? Masama din naman din talaga yon. Para sa pagkain na lang. Pero ano ba ang style mo ng pananakit o pagdidisiplina? Anong style mo? Anong ginagamit mo? Kamay mo lang? Kahoy po! Kahoy. Anong klaseng kahoy naman yung napapulot mo? Oh. Bakit ka naiiyak? Naaawa ka rin siguro sa anak mo, no? Inawal ko po. Ha? Saan mo naman nakukuha yung armas mo? Ayoko po kasi maralas po sa akin po ng anak ko po. Araw-araw ba nangyayari yan sa bahay niyo? Hindi naman po yung araw-araw po yun eh. Pagka nagtatrabaho po ako, umuwi po ako, ng tanghali, tinatanong ko po sana, kumain ka na, sasabihin na po ng anak ko, hindi pa daw. Nagsusumbong po kasi yung babae ko po na babae po po. Oh. Sabi niya po daw, wag daw siya magsusumbong na po sa akin kasi napapaluin daw niya yung kapatid niya.
Oh. So, nag-aaway din sila. Nag-aaway po sila po. Sabihin na natin, nahihirapan ka ring disiplinahin. Nahirapan na po ako sa buhay ko po. Well, mahirap talaga ang buhay, Nay. Yung asawa mo, anong ginagawa? Ano po, nung construction po, di po Construction. nawawalan po. Ako po, nagtatrabaho po, nagpaalam po lang ako sa amo ko po. Sabi niya, pumasok, sige. Ay ko, ma'am, salamat po sa ano niyo po, pinayagan niyo po ako. Ano lang naman po ako, saglit lang naman po ako, hindi po ako magtatago. So, namamasukan ka. Opo, Namamasukan ka, ikaw ang labandera nila. Opo, Ayun. nag-aalaga po ng bata po, 2 taon, tsaka 2 high school po. O mabutit hindi mo pinapalo yung alaga Hindi ng amo mo. po. Ha? Hindi ko po yung gagawin po sa ibang tao po, pero sa ano ko, namin ko namamalo po ako. Ay, ganun. So, para sa'yo naman, sa palagay mo, tama yung kanyang pagdadahilan? Hindi po. Bakit? Kasi ako, marami rin po akong mga anak makukulit din po. Bago po ako mamamalo, tinatanong ko muna kung ano ang dahilan nyo, kung bakit kayo nagpapasaway. Nidisiplina ko po sila ng mabuti kasi ayaw ko magkaroon sila ng sakit sa kalooban at saka sa mental health ba. Yun po ang Kasi nasa kapag isip ko. bata nga naman, Opo. hindi pa nila maintindihan bakit sila nakakatanggap ng ganong klaseng sakit sa katawan. Nay, Opo. di pa nila maintindihan. Si nanay, 40 years old pa lang si nanay, 40 years old pa lang siya. Siyam ang anak niya. Siyam. Yung 5, dahil hindi na niya kinaya, yung 4 ba o yung 5? Lima po. Yung 5, sa nanay niya, no? 4 po. 4 ang nandun sa, binigay muna niya sa nanay niya dahil hindi na nila kaya. Gaano ba kabigat yung kamay mo at naghumihiyaw daw yung mga anak mo sa sakit? Ano po, yung sa sobrang niya po na po ng galit po, pinalop ko po yung kamay po na ng kahoy po. Okay, oh. Parang kung kamay lang naman ang pinalo mo, bakit gano'n? Anong masabi mo, Marlene? Kasi siyempre kahoy po yun, masakit talaga po yun. Kahoy. Opo. Opo, ma'am. Namin ko po, kahoy po yung ma'am. Kahoy, Hindi okay. ko po ma'am sila sadya po kasi po, albay, makulit po kasi ma'am. Okay. Siguro Hindi dapat... ko po oh. pamilya sadya po ma'am. Hindi ko po ilabi ko po nila lang po. So, kumbaga ayaw mo naman sanang saktan ng anak mo. Ayaw ko po ba? Ayaw ko pa malakan kasi may bumabulong po sa tego ko. Paluin po. Sabi na po sa kabila. Wag. Ikaw ba ay nakatikim ka rin ba dati sa mga magulang Nakatikim mo? lang po ako sa papa ko po dahil binubugbog po ako. Binubugbog ka ng tatay mo. Opo, nananakad po yun eh. Anong klaseng bugbog ang ginagawa sa'yo ng papa mo? Yung ano po, yung batuta po, pinapalo po sa likod ko. Batuta? Tapos sinuundog po yung ulo ko sa pader. Tapos malo na yung utak ko po, mami. Ganun ba? Bakit mainitin din yung ulo ng... Mainitin po, bisan maya konti, para may sumisigaw ako, sigaw. Nagalit po. Alam po ni Ate Marila, sigaw na. Kahit wala akong kaaway, kahit hindi ko sigaw na sigaw ako. Wala, ano ba si Jana, sigaw na sigaw. Kala naman niya, inamin ko, mami, namamano po ako. Oh, Sabi sa akin ng mga anak, mamahal kita. sabi sa'yo, mahal kita. Sabi ng mga anak mo, kahit binubugbog mo na. Sabi kahit binubog mo ko, mahal ko pa rin ko kayo. O Ma. biro mo yun? Sabi ko na, sorry na ginagawa ko sa inyo. Kasi ayoko na maranasan ko yung buhay ko sa iyo. Ayoko gusto ko ibigay sa inyo. Huwag kayo maranasan ang buhay ko sa masakit na. At iniwanan ako ng mama, ng lola mo. Tanggap ko. Ayoko Sinasaktan ka rin dati. Sinasaktan din po ako ng mama ko nung maliit pa ako. Pasa nga po ako dito ng mga latay ng walis, kung meron pa siyang pamalo yung po ng papa ko, yung belt po niya, yung sinturon. Yun po, latay-latay po ako kaya sinabi ko sa sarili ko, pag ako po nagkapamilya, hindi ko po gagawin sa mga anak ko. Kampihan naman tayo kampihan naman. Siya rin ay naggitngit sa galit kapag may nakikita siyang mapanakit. Yan. O eto na ang kakampi ni Marlene. Ruby, humarap ka na! Okay, Ruby, ano ba ang problema? Nananakit po yan ng anak niya eh. Pati po sa gitna ng kalsada. Tatawagin lang niya po yung bata, tapos lagi po siyang may dalang mga kahoy. Kaya minsan po chinelas niya, tatanggalin niya.
Tapos nahilahin po yung damit ng bata para lang po makauwi. Kumari naman kita eh. Kaya ngayon nga eh. Ayaw masama, kumari mo ako. Wala kang pakialam. Kumari mo ako. Anak mo nga yun. O buhay mo, anak mo. Dapat hindi mo ginagano sa kita na kalsada. Sa kita na kalsada. Bakit ikaw ba nagpapakain? Ikaw ba nagpapakain? Sili ka tuwan yun. Pero, Janet, question lang ito ha. Kanina, parang nakikita mo na yung ano yung tama, ano yung mali, ano? Tingin ko naiinis ka lang kasi nangingialam sila. Opo. Pero may natututunan ka naman dito sa pinag-uusapan natin, ano? Opo. Oo. Ang sinasabi ni Ruby, concerned lang sila talaga sa mga anak mo. Palagay ko, kaya sila nangingialam. Tama ba, Marlene? Opo. Kasi bakit mo naman kailangan ng sakit ng ulo na lalabas ka pa dito sa TV para magsumbong lang? Opo. Palagay ko, tingin ko lang kung tama ha, kung maadre mo siya, ito naman, pinsan. Pinsan po yung asawa. Syempre, parang pamangkin na rin yung anak mo. Concerned lang sila kasi. Opo. Hindi nga tama yun. Yung ang mga bata nasasaktan. Ang kanyang kakampi ay yung sariling ama ng mga bata. Ang ama ng 9 na anak. Eto, tawagin na natin. Jerry, humarap ka na! Eto si Jerry. Masigasig. Sabi ko, papatali. Tigil na. Oh, ayan na. Oh. O, yakapin mo para tumigil na ng pag-iyak. Tigil na, tigil na. Oh. Kahit ganyan ka, malamal pa rin kita. Oh, Yan, ayan si nanay. Oh. salubay kang asawa. Napakarami talaga nating problema sa buhay. Mabuti na lang si nanay nakakapagpa-highlights pa ng kanyang buhok. Maganda ang gupit, maganda ang highlights. Ano ang ibig sabihin nun? Meron kang kakayahan bumalanse ng mga bagay-bagay. Di ba? Hindi lahat puro trabaho, bet oras ka rin para sa sarili mo. Pero, ayan, Jerry, o paano naman ang depensahan dito? Bakit hindi mo naman nakokontrol din yung asawa mo? Busy po ako sa trabaho lagi. Parati kang merong trabaho. Lagi ako sa trabaho. Kaya Pag nagsumbong na yung mga anak mo sa'yo, anong sinasabi mo? Wala ho. Ganun lang? Wala? Tamad mo naman. Ano ba? Bakit? Bakit? Kasi tapos na. Anong sinasabi mo sa mga anak mo? Mahal mo din sila, di ba? Oh. Opo, mahal ko rin sila. Mahal mo rin. Oh. Tingin mo ba, Jerry, walang masama sa ginagawa niya? Meron din po, konti. Parang gusto kitang painumin ng kape. O kaya vitamins. So may ebidensya tayo, Ryle. Could you please? Ayan. Ito ang... Ayan. Barangay Protection Order. Ito na yun, Attorney Lorna, yung sinasabi mo, na ninereklamo si Janet dahil sa pananakit sa kanyang anak. Ayun. Children, Angelica at John Mark. Ilan taon na si Angelica? 12 po. 12? John Mark? Ano po, 15 na po yun. 15. Okay, pero ano pa lang sila noon? Mga 11. Kasi 2021 ito eh. Oo. At itong si Angelica, ano pa lang noon? 8. Mga 8 anyos. Bata pa. No. Batang-bata pa. Anong nangyari dito? Natatandaan nyo pa? Anong klaseng pananakit ang nangyari? Sino bang nagpa-blatter? Yung kapitbahay po namin yan na isa. Iba pang kapitbahay ito. Ano po yan, bali? Yung hipag po niya. Hipag niya. Oy, kwento nyo nga, anong nangyari? Bakit nauwi sa blatter? Nakita ng hipag na ganyan ang ginagawa niya. Hindi niya na natiis kasi nakita may mga pasa. Pasa na po. Tapos may mga kurot sa mukha. Sobra-sobra na kaya pinablatter niya sa barangay para mahinto na po yung pamamalo. So, aminado ka naman na nang bugbog ka? Inamin ko po, ma'am. Nagbinubog ko po. Pero Sakit. sakit po, ma'am. Kasi kapag meron na talagang physical na ebidensya, marka sa katawan, talagang ano na yun, basihan na yun para mapakulong ka na eh. Tama. So, eto na. Ang harapang tagapayo, Dr. Love.
Eto na. Salamat, Ate Kuring. Magandang hapon sa inyo. Question. Dapat bang disiplinahin ang mga bata? Yan ang tanong. Dapat bang disiplinahin ang mga bata? Sa Biblia, sa aklat ng mga kawikaan, sa Proverbs, hanapin niyo sa chapter 13, verse 24, sinasabi ng aklat na he who spares the rod hates the son, but he who loves him disciplines him promptly. Okay. So, kailangan may disiplina. Hindi nangangahulugan na binanggit dito yung rod, meron tayong pamalo. No? Ang problema, yung mga magulang natin na dumaan sa ganyang uri ng disiplina na wala sa lugar, ipinapasa yan, sabi nga ni Ate Kuring kanina, it becomes a culture. Kay Janet, hindi niya gusto na gawin, pero meron siyang issue sa anger management. Meron siyang problema doon. Kasi nakikita ko umiiyak siya eh. Nasasaktan siya. Pag nalalaman niyang nasaktan yung anak niya, hindi niya makontrol yung sarili niya. So, kailangan niya ang psychologist. Ang pinakamagandang paraan ng pagdisiplina sa mga anak natin ngayon, yung cellphone. Pag grounded sila for 1 week without cellphone, parang pinatay mo na ang bata. Alisin mo ang cellphone ng one week or 2 weeks, alam nila kung gaano katinding parusa yan. So mahalaga sa atin, alam ng bata ang dahilan ng pagdisiplina natin sa kanila. No? Mahalin natin ang ating mga anak. Nanay, kayong mag-asawa, kailangan yung magkonsulta kay doktor. No? Kay Dr. Camille, para matulungan kayo sa inyong anger management. Ate Kuring, salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat